Hello guys, good evening. Welcome back to my YouTube channel, givitdiy.tv. So, salamat po pala sa mga bagong subscribers at sa mga walang sawang nagsusubaybay sa aking vlog. May ipapakilala po ako sa inyo na isang napakaganda na thermostat. Ito po ay isang old school na sinasabi. Isa po siyang mechanical thermostat, yung capillary or knob type or analog or kahit ano pang sinasabi nila, basta ang alam ko is capillary po siya, talaga informality. Tapos ang model po niya ay HW thermostat capillary. Isa po itong napakaganda, ginagamit po ito sa industrial. So built po talaga itong thermostat na to para sa mga thermal purposes, yung sa mga may init. So hindi po talaga siya basta-basta. Isa po siyang durable po talaga as a promise compared po dun sa mga na-encounter kong ginagamit na thermostat. As my review, as my experience, at sa mga na-encounter ko po sa pagre-repair ng incubator, karamihan po sa kanila pumapalya po talaga hindi sa pananira yung mga digital thermostat. Kasi ang isang electronic device po, ang durability niya or yung gaano siya tatagal sa functionality or operationals is upon po sa amperes. So pag ginamit nyo po ito guys, no need na po gamitin ang mga power relay or yung mga extension ng power relays natin or SSR, ganyan, or mag 8 pins power relay. Hindi na po siya, no need po siya na gamitin na pag ito'y ginamit nyo. So please watch this po para makita nyo po yung thermostat na ipapakilala ko po sa inyo. So, ito na guys po yung ipapakilala ko po. Ipapakilala po natin si Mr. HW thermostat. Sa mas kilala po siya sa capillary or sa analog or knob type o whatsoever po. Basta ito po ay isang napakaganda at napaka-durable pong gamitin. So, ito po siya. Ito po yung itsura ng capillary po natin. Yan po ang pag nakakabit po siya sa labas. So sa next pong video, ituturo ko po naman yung pag-set nito. Pero andito na tayo, guys. Ituturo ko na po sa inyo kung paano mag-set. One thing for sure po, or before tayo magsimula, kailangan po natin talaga gamitan ng thermometer. Yan po guys, isang pong thermometer po siya. Yan, thermohygrometer. Isa pong blower. Bakit po every corner or layers po nilalagay natin ito? Para sigurado po na tama po yung ilalagay natin or isiset na temperature. Ang kagandahan po nito, hindi po kayo malilito, lalo na po sa mga newbies. Wala po siyang lumalabas na reading. Tapos, makukonfuse po kayo dahil dito. Hindi nyo alam kung anong susundan nyo. So, ito po ay napakaganda kasi hindi po kayo maliligaw. Yan po ang gagamitin natin. Yan, isang brewer, isang thermohygrometer, isang room thermometer. So yan guys, no need na i-calibrate kasi ang pag-set nito, diretso na po siya. Diretso na po siya, temperature settings and calibration. Wala pong mawawala or maliligaw. Kasi ang gagamitan natin is yung thermometer. So, as you can see po, nag-convert na po tayo sa old school na sinasabi nila, yung knob type. Bakit? Mas mataas po kasi ang lifespan or durability
compared po sa digital. Mataas kasi ang amperes nito. Nasa 16 amperes po siya. No need na po gamitan ng mga extended power relays or yung SSR. Kasi napakataas po nito. Ang advantage nito, pag biglang run out, biglang on, hindi po siya magpapalya. Nasusunog po ang digital pag biglaan pong power on ng power provider natin. So, pati po yung mga ginagamit natin na personal, na hatcher or incubator, nag-convert na rin po ako sa isang nav type. Sa sobrang pagka-busy po natin, akala natin okay pa yung mga digital natin. So, nangyari, overheating, tuloy-tuloy po ang operation ng penetration ng init. So, nangyari, naluluto po, namamatay po yung sisiw sa itlog. So, ito po yung ginagamit ko po sa ngayon. Kasi through my experience po sa pag-aayos hanggang sa pag-repair natin sa labas tapos dito sa loob ng ating munting hatchery, mas durable po talaga siya compared sa digital. At hindi po kayo maliligaw kasi direkta na po ang calibration at temperature settings. Isahan na lang po siya compared po sa digital. Makukonfuse po ang mga baguhan. So ito po yung nire-recommend ko po dahil sa durability, madali siyang iset at hindi kayo maliligaw kasi isa lang po ang basihan sa temperature settings and calibration niya. Walang iba yung thermometer. Thermometer lang po siya. So ang pag-adjust po nito, papunta po sa kanan kung gusto niyo magdagdag. Pag nagbawas naman po kayo, papunta po dito sa kaliwa. The higher number, the higher po ang temperature limits. The lower number po, bababa po yung init ng ating incubator. So, mamaya guys, ilalagay ko na rin po dito yung wiring diagram. So, bali guys, ito pala yung isang incubator. Order po sa akin from Catanduanes by Sir Norberto Carion. I-report pick up na po ito para bukas. Kaya po tayo nagpupuyat ngayon. Pues siguro po tayo kasi nakakaya. Siyempre, at ito po yung isang negosyo, kailangan pong protektahan din. Dahil hindi po biro ang gastos pag nagpapagawa. Yan po. Isa po itong 380 capacity na may kasama po siyang hatcher and then setter. Ang setter po natin is yung 60 capacity per tray. Tatlo po siya, 180 lahat. Tapos plus 200 na hatcher. Ito po ay isang durable din po. Baka gusto niyo po magpagawa. May mga pinto po siya na hatcher. 4 na layers. Ang gamit po natin dyan, hindi kinakalawang, aluminum. Aluminum po ang gamit natin dyan. Hindi po yung hinihinang, after 3 years, 4 years, 5 years, nangangalawang. So, ang gagamitin natin syempre, pag maganda rin po ang budget ng buyers natin, huwag natin tipirin. So, yan.
Ang gamit naman natin sa plywood is yung 3 ports. Standard. So, thank you for watching, guys. So, yung mga gusto magtanong about sa ating knob type, please let me know. You can comment naman po sa comment section or you can message me through my Facebook account. Gilbert Bingonceo Yao. So, yan po. Isa po itong napakaganda kasi. Gusto ko pong i-share ito para makatulong. Para hindi rin po mabubutas ang inyong bulsa. Wala po kayong problemahin na agaran pong pagkasira ng inyong thermostat. So yan po. Hanggang sa muli, guys. Thank you for watching po. Hanggang sa muli.